Here from United Ola Victims Movement, we have with us Ms. Kikay Bautista, who is with us today. Ma'am, good afternoon. You have the floor, ma'am. Magandang hapon po, Mr. Chair. Ako po ay founder ng United Ola Victims Movement na 3 taon na pong lumalaban sa mga illegal and abusive olas. And sa kasamang palad po this year, last July, ako po ay isa sa nakausap ng Ola victim bago po siya pumanaw at kinuha ang kanyang sariling buhay. Iniwanan niya po ang kanyang 10 years old na anak at ang kanyang pamilya po, dagawa po ng depression po at pang-aabuso po ng Ola sa kanyang trabaho, pamamahiya sa kanya at mga banta po. Sinubukan po namin ang lahat na maibigay sa kanyang tulong at suporta po. Ngunit sadyang hindi po kami nagtagumpay at nauwi po ito sa pagkuha ng kanyang sariling buhay. Ako po ay nananalangin po na sana sa pamamagitan ng hearing na ito, siya na po ang una at huli ngayong taon nagagawa ng ganito kasi po hindi lang po siya ang una na kinuha ang kanyang sariling buhay. Halos taon-taon po, nag-range po ng 1 hanggang 3 or 5 bawat taon ang nawawala ng dahil sa Ola. Yun na po. Sorry, Ms. Kikay, nakakalungkot at we share your disappointment and sentiments dito sa mga pangyayaring ito. If I may lang, kung po pwede, paki-share mo nga sa committee na ito yung eksperyensya ng mga biktima when it comes to harassment, intimidation, yung mga reputational shaming na ginagawa nitong mga online lending apps, just to give us a clearer picture paano natin matutulungan ang mga biktima, ma'am? Yes po, Mr. Chair. One day po before ka mag-due, bombarded ka na po simula 6 a.m. hanggang 6 p.m. po ng gabi ng mga text. Nagre-remind na po sila, tumatawag kahit office, kahit natutulog ka na or kagigising mo pala, tatawag na sila, magre-remind na magbayad ka na. Meron na rin pong threats. Once po nag-overdue ka at nagbibigay sila ng palugit, say for example po, kailangan 1 p.m. bayad ka na. Pag lumagpas ka po ng 1 p.m., dun na po haharasin ang iyong mga contacts. Tatawagin ka na nilang scammer, magnanakaw, may malalang sakit, at kung ano-anong paninira po. Minsan naman po gumagawa din po sila ng mga pornography edited pictures po ng Ola victims, which minsan po kasama po ang mga bata. Ang nakakalungkot po dito kasi nasama nila mga bata. Nagkapaglinis po kami ng GC na sinama ang kanyang mga 2 years old at 1 year old na baby. Hinahanap niya yung nangutang, tapos dinamay niya at inedit yung picture, ginawa ng pornography po. Sobrang depression po ng magulang na isama ang kanyang minor de edad sa malalaswang picture dahil lang po sa 2,000 utang. Minsan po is pinapost ako po mismo, personally, naranasan ko pong i-post po ako sa buy and sell. Sinabi po ako po ay may malalang sakit, which is HIV daw po, at scammer daw po ako. Pinost po ako sa barangay. Dumating din po sa punto na hinaras din po ako sa aking mga employer. Sinira po yung aking kabuhayan, at aking reputasyon. Ang utang po na babayaran yan, Mr. Chair. Kayang-kaya po namin bayaran yan. Hindi po ibig sabihin na kami po ay tumatakbo sa aming utang. Pero sana po maging makatao po ang kanilang paniningil. Kasi po ang utang na babayaran, ang buhay po ay hindi na. Meron pa po, Mr. Chair, na pinadalahan po ng mga purinarya, corona ng patay, pinadalahan ng Poso Negro, pinadalahan po ng ambulansya sa BGC sa opisina. Meron din po tayo mga teachers po, madami. May mga doktor, may mga attorney, may mga professional po, pero mas marami pong nasa laylayan kagaya namin ang nabibiktima. So regardless po kung anong estado mo sa buhay, kapag ka nabiktima ka sa mga false advertisement ng mga Ola na to, matitisod ka. And hindi po lahat ng Ola victim po ay tumatakbo sa utang. Alam po namin ang utang namin. Pero paano po kami makabayad kung everyday nyo kami tatangbakan ng mga hidden charges nyo at interest nyo? Yun na po, Mr. Chair. Salamat, Ma'am Kikay, at nais naming ipaabot ng ang aming opisina, ang committee na ito sa mga nabibiktima, no? Kasi ang unang tanong ho dyan ay makatarungan ba yung ginagawang scheme, no? Kasi kung 7% a day, totally talagang hindi ho makatarungan yan. Pangalawa, ito po bang mga Ola na ito ay rehistrado? Na i-check po ba kung rehistrado? May madali po bang
mekanismo na ginawa ang ating pamahalaan para ma-check ng ating mga kababayan kung rehistrado itong mga online na lending apps na ito? Yes po, Mr. Chair. Lalo na po sa experience ko po, meron po akong OLA. Ang pangalan po ay Mocha Mocha under Copper Lending po. Na-revoke po siya ng 2024 but this 2025 po, na-lift po yung revocation niya. Isa po yun sa nangharas po sa akin and marami pa pong OLA po na na-registered po ang nanghaharas. We can provide proof for that and we have a lot of complainants po na mayroong enough evidence to support po. So, binabanggit mo na revoke na tapos na-lift yung revocation? Yes po, Mr. Chair. Itong Mocha Mocha? Copper Lending Incorporated po as Okay. I can remember. We'll look into that. And the reporting, ma'am, sa mga victims natin, are they scared of reporting? Natatakot ba sila na i-report ito? At meron bang kaukulang tulong na nakikita po kayo na ibibigay ng pamahalaan at kung kulang, ano yung mga pwede nating magawa? Actually po, Mr. Chair, lahat naman po kami, nagnanais po na maihayag ang aming karapatan at magreklamo sa tamang pamamaraan. Ang problema lang po natin, hindi po masyadong accessible. I would like to commend po SEC po, kasi po meron po silang website na madali lang po sana magreklamo. Kaya lang po marami po sa ating mga OLA victims, mga senior citizen na hindi po techie, hindi po makapag-provide ng mga document needed. So, if pwede lang po sana, maybe po soon, magkaroon po ng face-to-face filing po ang ating mga ahensya ng gobyerno sa bawat lugar sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Pilipinas, pati na rin po sa mga OFW po, marami rin po OLA victim. Gawin po sana accessible at madali po ang pagreklamo. Thank you. Perhaps if we can set up a phone na number na we can call dun sa mga victims, we'll do that and we'll help out in any way we can. We give